po ng binasa natin ay pag-usapan po natin dito ay sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. So maglagay po kayo dyan ng comment. Ano yung pagkaunawa nyo na dito sa binabasa natin na sa panahon pala natin, kailangan natin sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. So, napakaliwanag po ng sinasabi dito. Nung una pong panahon, nung time ng mga nauna, di po ba, kalimitan po ay ang mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto. Di po ba? Ang mga Gentile po kasi talagang sumasamba sa mga ribulto at kung ano-ano pa. Tapos, di ba naalala niyo yung mga Israelita? Wala naman po silang sinasamba, di po ba? Nag-umpisa lamang sila na sumamba buhat noon pong kay Moses na sila po ay lahat ng mga alas na ginto ay kinuha at sila po ay naghulma. Sila ay gumawa ng baka na guya at yun ang kanilang sinamba. Kasi nga po natagalan si Moses dun sa presensya ng Panginoon. Di po ba? Umakyat siya sa bundok, kinakausap ang Panginoon. Akala nung mga tao ay nakalimutan na sila. Ano? Ibig sabihin nung time na yun, ang mga tao ay mainipin. Kasi panahon natin ngayon, mainipin din ang tao. Ano? Doon sa kanyang pagiging mainip at akala hindi na sila babalikan ni Moses, sila ay gumawa na sarili nilang Diyos. Kaya po yun yung nakakalungkot. Ano? So, kaya po natuto sila na pagbaba ni Moses, sila po ay sumasayaw na doon sa guya na ginto, sumasayaw na sila doon kung ano-ano nang pinanggagawa. So, parang kagaya nung kahapon, talagang halos yung mga tao ay bumibitin, may dalang panyo, tapos hinahalikan doon sa ganun hinahalikan, ay talaga pong walang pinagkaiba sa panahon ni Moses. Yung ginawa nila na guya, baka, ay ganun din po, nauulit lang, naiba lamang po yung henerasyon natin, nauulit po, At sabi nga po doon, napakaliwanag na sabi ng Panginoon, buhat ng si Jesus Christ ay bumaba sa lupa, ipinanganak ni Mariang Berhen. Di po ba? Sabi niya doon sa mga babae, pagdating ng panahon, doon sa Samaritan na woman, pagdating ng panahon, sasambahin niyo na ako sa Espiritu at katotohanan. Kahit hindi kayo pumunta doon sa Jerusalem, kahit hindi na kayo pumunta sa mga sambahan, sasambahin niyo na ako sa Espiritu at katotohanan. So sa ating mga buhay, sabi dito sa ating binasa, ano po ba yung ibig sabihin ng worship the Lord in the Spirit? So sabi dito, kapag sinabing worship the Lord in the Spirit, ito po ay adoration. So kapag sinabing adoration, ito ay yung pagpupuri natin sa Panginoon. At sabi nga po sa Psalm 92:2, awit, ang papuri ay para lamang sa Diyos dapat. Wala tayong ibang pupurihin ang Diyos. So, ang pagsamba natin pala dapat ay sa Diyos lamang. Sabi dito, yung ginagawa nating adorasyon, yung ina-adore natin ng Panginoon, yung pag-a-adore pala natin sa Panginoon, ay sa Espiritu natin gagawin. So, ang tao sa mundo, ano ang ginagawa nilang adoration sa Panginoon? Ano ang ginagawa nilang pagsamba? Yung ribulto ang kanilang hinahalikan, yung mga bato ang kanilang niyayakap. At sabi nga po doon sa Isaiah 44, meron pong Isaiah 44, babasahin ko po siya. Sabi doon, Isaiah 44, naandun po yun sa page ko Isaiah 44, nakasulat po doon na ang mga tao ay hindi dapat sasamba saan. Sabi po dito, sa Isaiah 44, yung pong mga tao na sumasamba sa mga bato, sa mga kahoy, ay ang tawag po sa kanila ay mga mga hangal. Sabi po, kung babasahin po natin yung Isaiah 44, ayan sabi dito, babasahin ko po. At yung makakapanood sa akin ngayon na
na patuloy po na sumasamba sa Diyos-Diyosan, nawa po buksan nyo ang inyong mga mata bago po maging huli ang lahat upang hindi nyo maranasan ang sumpa ng Diyos. It's time to come back. It's time to repent na wag na nating sasambahin ang mga bato-bato, ribulto, larawan, kasi nga po, hindi po kayo kalulugdan ng Diyos. Napakaliwanag po dito ang sabi doon. Sinasabi ng Panginoon, ang hari na tagapagligtas ng mga Panginoong makapangyarihan. Ako ang simula at ang wakas ng lahat. Sabi doon, maliban sa akin ay wala ng ibang Diyos. Sino ang kagaya ko? Sabihin niya sa harap ko kung ano ang mga nangyari mula nang itayo ito nang maging bansa ang mga mamamayan noong unang panahon. So walang ibang Diyos. At ang Diyos ay buhay. Ano po? So may sinasabi ba dito? Huwag kayong matakot o kabahan man. Hindi ba't ipinaalam ko na sa inyo noong una pa ang layunin ko sa inyo? Kayo ang mga saksi. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban sa akin? Wala. Sabi ng Diyos, wala. Wala akong alam na may ibang bato na kanlungan maliban sa akin. Verse 9 ha. Tingnan niyo po yung verse 9. Mga patuloy na nagbulag-bulagan. Pakinggan niyo po. Salita po ng Diyos ito. Kung kayo magagalit sa amin, ang Diyos ang kinagagalitan nyo. Kami po ay nire-replay lang parati ang salita ng Diyos. Ano po? Sabi po dito sa verse 9, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng mga ribultong Diyos-Diyosan at ang mga ribultong ito na labis nilang pinapahalagahan ay walang halaga. Napakaliwanag. Yung mga tao na patuloy na sasamba sa Diyos-Diyosan, ribultos, yung mga larawan, ang tawag sa inyo ay mga walang kwenta. Sabi sa Biblia yan inuulit ko lang po. Basahin niyo po sa Biblia. Ang problema sa mga tao, ayaw magbasa ng Biblia. Ayaw nilang malaman yung katotohanan. Para bang nagbubulag-bulagan. Ang hirap ng mga taong mulat, pero nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Pero tandaan niyo mga kapatid, na wala pang Kristo, it's time na buksan nyo ang mga mata bago maghihuli ang lahat. Yan ang katotohanan. Ang mga taong sumasamba sa mga ribulto, ang mga taong ito'y walang kwenta sa harapan ng Diyos. Ang sakit, di po ba? Kaya po maliwanag ang sabi doon, hindi lahat ng tumatawag ng Diyos ko, ay pupunta sa langit. Yun lamang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Napakaliwanag po dito. Sabi dito, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng mga ribultong Diyos-Diyosan. At ang mga ribultong ito na labis nilang pinapahalagaan ay walang halaga. Sila rin ang makakapagpatunay na ang mga iyon ay walang halaga. Tapos meron pa sinasabi dito, sapagkat ang mga iyon ay hindi nakakakita at walang nalalaman. Alam niyo po, dati ganun din po ako. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos na ako'y kinahabagan. Dati po ako ay hinahalikan ko rin po yun. Yung mga bato, yung mga ribulto, pumupunta pa nga po ako ng, ano nga ba yung Quiapo? Yan, nakapunta po akong Quiapo. Yan, yung Quiapo po na yun, pumupunta po ako dun. Tapos sa Baclaran. At alam niyo pong ginagawa ko nga, kinakatok ko po yung mga ribulto. Pero salamat, ako'y kinahabagan ng Diyos. Kaya po nakikita ko ngayon, nakakaawa yung mga tao. Nakakaawa po talaga. Kaya po ang sabi dito, kaya po patuloy namin na ibinabahagi sa inyo mga kapatid, yung makakapanood po nito, nawa po mabuksan ang inyong isip na maliwanag na uulit-ulitin namin ang salita ng Diyos. Ang mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan ay mga walang kwenta sa harapan ng Diyos. Mga walang kwenta. Yun po yung katotohanan. At ang sabi po dito, sapagkat ang mga ribultong iyon, mga bato ay hindi nakakakita, walang alam. At ang sabi pa po dito, kaya nga napapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. So pagdating na panahon at hindi po kayo nagsisi, mapapahiya po kayo sa harap ng Diyos. Parurusahan po kayo, may sumpa. Sabi doon sa Exodo 20, huwag nating sasambahin ang Panginoon
sa mga gawa ng kamay. Ay, sino po ba nang gawa ng mga yung mga rebulto, yung mga tao? Diba yung tao ang nag-ukit nun? Kaya po sabi doon, yung mga sumasamba sa bato, sa rebulto, lahat ay mapapahiya. Sabi doon, sa verse 10. Ayan, ito verse 10 na naman. Kaya po mga kamag-anakan ko na patuloy na sumasamba sa bato, sa rebulto, ito na po yung time, magsisi po tayo. Kailangan po nating humingi ng tawad at wag na po tayong bibili ng mga rebulto sa bahay at humingi po tayo ng kapatawaran para po kayo ay kaawaan ng Diyos. Sabi po dito sa verse 10, hangal ang taong gumagawa ng rebultong hindi naman napapakinabangan. Alam niyo kung bakit yung mga karpentero ay gumawa ng mga rebulto? Kahit business. Magkano po ba yung rebulto na bibilhin mo? 1,000, 2,000. Pag yun inatumba, basag. Di po ba? Kaya nga po yung gumagawa ng mga rebulto, ang tawag sa kanila ay hangal. Hangal po Sabi ng salita ng Diyos, baka magalit kayo sa akin. Inuulit ko lang yung salita ng Diyos. Ang tawag po sa mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan, hangal. Yung gumagawa ng rebulto, hangal din. Yan ang tawag ng Diyos sa inyo. Maliban kayo ay manumbalik sa Diyos at magsisi, makakalaya po kayo. Ang Diyos po'y maawain. Open your eyes, mga patuloy na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag nyo na ipagpilitan, hindi yan tunay na Diyos. Hallelujah. Sabi po doon, 11, tandaan ninyo, ito po ito pong binabasa natin ay sa Isaiah 44:11. Tandaan ninyo, ang lahat na sumasamba sa mga rebulto ay mapapahiya dahil ang mga iyan ay gawa lang ng tao. Tingnan niyo po, kailan ba kayo gigising? Pag nasa impyerno na. Ito na nga po, katakot-takot na ang pangangaral. Wala nang, lahat na ay ginawa ng Panginoon para kayo ay makasumpo ng kaligtasan, kumakatok bahay-bahay, may nangangaral sa kalye, may namimigay ng babasahin. Kailan yung bubuksan ng mga kaisipan natin, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? Kailan po ba? Pag nasa impyerno na kayo. Pag-isip-isip po. It's time na tayo bumalik na sa Diyos. Kasi may time pa. Wag po natin payagan na mahuli tayo, kakaawa po. Hallelujah. Kaya napakaliwanag doon, yung mga sumasamba sa rebulto, mapapaya dahil ang mga yan ay gawa lang ng tao. Ito pa magsama-sama man sila at ako'y harapin, matatakot sila at mapapahiya rin. Sabi doon, kahit magsama-sama yung lahat ng yung mga nag-uukit, yung mga gumagawa ng figurine, yung nilalagyan ng kulay, yung mga Santo Niño na kung ano-ano, wala po, kahit kayo ay magsama-sama, mapapahiya kayo sa Panginoon. Saka nakakita ng Diyos na kapag nabagyo, naulan, bubuhatin mo, itatakbo mo. Open your ears, open your eyes, spiritual eyes, and listen to the word of God. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mahal kayo ng Panginoon, mahal kayo ng Panginoon. Pero ang inyong sinasamba ay gawa ng tao. Ang utos ng Diyos, huwag kayo sumamba sa gawa ng tao. Hallelujah! Sabi doon, napakaliwanag ko. Magsama-sama kayo, wala kayo. At sabi sa verse 12, sabi doon, ang panday ay kumukuha ng kapirasong bakal at isinasalang sa baga. Ano po ba yung mga panday? Di po ba yung panday ay mayroong bakal na ginaganon, pinapainit ng pinapainit? Ano po? Pagkatapos na mainit na yung baga, ito ay pupukpukin niya ng maso para maghugis ng rebulto. Rebulto. Nanghihina siya sa gutom at halos mawala ng malay dahil sa uhaw. Yung panday. Ang karpintero naman ay sumusukat ng kaputol na kahoy o karpintero. Ginuguhitan niya ito ng anyo ng tao. Pagkatapos, uukitan siya ng magandang larawan ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga gamit para ilagay sa isang templo. Tingnan niyo po, napakaliwanag na salita ng Diyos.
ipinaliwanag po dito sa Isaiah 44 na wag tayong sasamba sa gawa ng kamay. Sino ba nagawa ng mga figurine na yan, ng mga rebulto, yung mga inukit na yan, yung nasarinong yan, di ba tao? Tapos sasambahin nyo. Ang sabi ng Panginoon, sambahin nyo ako sa espiritu at katotohanan. Sambahin nyo ako sa espiritu at katotohanan. Sambahin nyo ako ng buong puso, buong lakas. Di po ba, sabi doon, you shall love the Lord with all your heart, mind, soul, and our strength, ng buong puso, ng ating buong lakas. Kaya po magseselos talaga ang Panginoon. Sinasambahan nila yung mga gawain ng tao. Tapos dito pa sa Pilipinas, pinagkakitahan yan. Kasi noong unang panahon po, di po ba, wala naman tayong rebulto dito sa Pilipinas, dinala po yan ng mga Espanyol, dinala dito. Kaya po, ayun, dahil business, di pinagkakitaan. Kaya ginawa tuloy sinamba nila yung gawa ng kamay. So nakakalungkot po, nakakalungkot. Kaya po sabi pa dito sa verse 14, at para may magamit siyang kahoy, pumuputol siya ng sidro, insina, cypress, at kanyang itinatanim sa kagubatan. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagamit niyang panggatong para pampainit at panluto ng pagkain, at ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawa niya rebulto. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po kung gaano kamangmang ang mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nakakaawa po. Salamat na lamang po na